Rudy Gobert, Nikola Jokic at LeBron James, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Kaya pala tinanggal si Rudy Gobert sa starting lineup sa naging laban nila sa Canada ay dahil sa finger injury nito. Na napaganda pa nga ang paggamit ng France ng small ball lineup na kung saan si Victor Wembanyama ang naging sentro. At nagawa pa nga nilang ma-upset ang Canada sa score na 82-73 para mag-advance sila sa semifinals laban sa Germany. Kaya mas napaganda pa talaga na maging coming off the bench muna itong si Rudy Gobert. Lalo at ang role niya sa kanilang kupunan ay hindi sa opensa kundi sa depensa. Na meron nga itong average sa ngayon sa Olympics Games ng 4.5 rebounds, 1 assist at 2 blocks per game. Kaya malabo talaga na asahan ng France si Rudy Gobert pagdating sa kanyang opensa. Na malugod nga nitong sinabi na sobra daw ang tiwala niya sa kanyang mga kasamahan at coaches. At gumana nga daw ito kagaya ng ipinakita nila laban sa Canada. Kaya nakahanda daw talaga ang kanyang mga teammates na maglaro. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Rudy Gobert na todo ang suporta sa kanyang mga ka-teammates. Kaya nakasalalay na ngayon sa mga kamay ni Victor Wembanyama ang kapalaran ng France. Na kung magagawa pa nilang matalo ang Germany para mag-advance sa finals. Samantalang Bogdan Bogdanovic, sinabi naman ang totoong rason ni Nikola Jokic kung bakit ito hindi nagsasalita sa media during ng Olympics. Sinabi nga ni Bogdan Bogdanovic na isa nga daw mahusay na player itong si Nikola Jokic. Pero siya nga lang daw ang gusto nitong kausap. Hindi daw kasi katulad sa NBA na kapag hindi ka nakipag-usap sa media ay magmumulta ka. Pero dito daw sa Olympics ay wala daw multa kahit hindi ka nakausap ng media. Kaya ito daw ang dahilan kung bakit ayaw magpa-unlock ng interview sa media ni Nikola Jokic during ng Olympics. Malinaw na kaya lang ito nakakausap ng media sa NBA ay dahil sa multa na maaaring ibigay dito ni Adam Silver. Alam naman natin na meron ng partnership ang media at ang NBA matapos nilang mag-sign ng $70 billion sa media rights deal ngayong summer. Kaya naman ay may access ang media sa kung sino mang player ang gusto nilang ilagay sa area para sa interview sa magkakaibang pagkakataon. Nagusto pa naman sana ng media na ma-interview itong si Nikola Jokic dahil sa ginawa nitong performance laban sa Australia. Na kung saan ay pinangunahan nito ang Serbia para sa isang comeback win matapos nitong makagawa ng 21 points, 14 rebounds at 9 assists. Kaya naman ay uusap na sila sa semifinals para kaharapin ang Team USA. Samantalang LeBron James nagkaroon pala ng 4 na tahi matapos ang naging panalo nila sa Brazil. Ito nga ang kinumpirma ni Steve Kerr. Nangyari nga ito mga idol matapos na mabagsakan ang kaliwang mata ni LeBron ng siko sa isa sa mga player ng Brazil. Na dito nga ay agad inilabas si LeBron sa laro para dalhin sa locker room sa third quarter with under 6 minutes remaining time. Solid pa naman sana ang performance ni LeBron laban sa Brazil na kung saan ay nakagawa ito ng 12 points, 9 assists at 3 steals. Hindi pa nga daw sigurado ang status nito sa kanilang semifinal matchup laban sa Serbia. Pero syempre LeBron James yan mga idol kaya pipilitin na maglaro lalo at malapit na silang makarating ng final sa Olympics para sa gold medal. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?